So, kamusta na nga ba ako after 3 months of closing my physical store? Ito ang katotohanan. So guys, I didn't expect na mag-explode yung aking video ng announcement ng pag-close ko ng aking Nedishop na physical store. Na-overwhelm ako sa dami ng mga warm messages, sa mga positive messages. O hindi nawawala yung mga negative. That's also the reason why sobrang hesitant ako na i-release yung video na yon is natatakot nga ako na mas maging mabigat yung pagsarado ko ng shop dahil sa mga negative comments. Kaya nagantay muna ako ng 3 buwan to change my life first para maka-come back, para makabangon bago ko siya in-announce. And the amount of people na sobrang nakarelate at nagpahatid ng kanilang empathy ay hindi ko mabilang. Marami palang may mga pinagdadaanan sa buhay and nagpapasalamat sila because I took the courage dahil hindi po madali talaga na isa publiko ang inyong failure. Marami talaga sa social media gusto perfect yung buhay nila. And I get it. There's nothing wrong about it. Pero nakakatawa lang how empowering a major life lesson will be sa mga tao na may pinagdadaanan din. Originally, netizens, ginawa ko talaga yung video na yon to be a success story. Should be something inspiring. Hindi ko siya ginawa just to create a drama. Ginawa ko siya just to announce and also para ipakita at to serve bilang inspirasyon sa ating mga netizens dyan na somehow mayroong mga pinagdadaan na mabigat on how I really changed my life after that crisis na magsasarado ko, which is napakabigat naman po talaga na desisyon. I also appreciate yung mga tao na nagsasabi ng mga dapat kong ginawa, which is very insightful naman din sa mga manonood on what they can do kung nasa ganun silang sitwasyon. Nagkataon lang, netizens, that you have to keep in mind na namimili ako between dalawang major thing sa buhay ko, which is content creation and physical business. Namili lang po ako dun sa dalawa kung ano yung matitira para maging pinaka-focus ko. Yung tinatawag na singularity of focus o yung iba tawag na is power of one. At ang napili ko nga po is content creation because that is something na talagang passionate ako, talagang magaling ako. So, is it worth it? I might say yes. Lagi ko po sinasabi na if I don't have that physical business na nagbibigay sa akin ng divided attention and just focus doon sa content creation, sa vlogging, sa social media, which is yung aking digital asset, mag-skyrocket talaga yung career ko. Nakakalungkot lang kasi guys, not everybody is may choice. Kasi yung iba, nakaka-relate sila sa akin because they still want na ilaban yung negosyo nila. But they don't have any choice. If yun lang talaga yung inyong pinangkakabuhayan at dun mo lang talaga nakikita yung sarili mo, you don't need to follow my path to really close your business. You have to do your absolute best para paganahin yan. Pero kung nasa punto ka na kagaya ko, I just want to explain what really happened. Nag-shift po ako, inatake ko na parang negosyo yung social media. That's actually the switch that I made. Nag-shift lang po ako sa social media pero I also treat it as a business. So yun po, nag-focus ako dun sa isang bagay. So yun nga, kagaya na sinabi ko, di sana siya sad story or just to create a drama because I want to share kung paano nag-skyrocket yung aking career, cash flow, wealth creation, natupad yung mga numero na dati nasa isip ko lang nung nag-shift na ako doon sa isang bagay. So that's what I call the singularity of focus. You can still have multiple stream of income as long as nakadikit siya doon sa pinaka main thing mo. Just like on social media, kapag ako nagkikreate ka ng content, you already have your personal branding, collaborations, sponsorship, brand ambassador na tumatagal ng mga 1-year contract, may bayad din yung mga guesting, may bayad din yung monetary sa mga platform kagaya ng Facebook, ng YouTube. You can also do affiliate marketing on other platforms like Shopee, TikTok, madami. The only time that you will diversify is kapag malakas na yung isang bagay mo at nakukuha mo na at medyo madali na yung mga bagay-bagay doon nakapag-delegate ka na. But right now, I'm still on that path ng pag-focus doon sa sinasabi ko na talagang gusto ko, yung talagang nasa puso ko, yung pag-create ng content. I know maraming nanghihinayang sa inyo at isa na rin ako doon sa physical business ko but I have to let it go para sundan talaga yung path na gusto ko. Kasi gusto ko talagang yumaman, gusto ko umasenso, gusto ko maging successful. Sa kadahilanan na gusto ko kasi yung mga tao sa paligid ko ay i-bless sila at ako yung maging way para iangat yung aming team, yung aking family sa kahirapan. So right now, netizens, just to clear things up, ang totoo pong situation ko ay nakabangon na ako for that 3 months time dahil hindi lang naman po yun nagsimula nung 3 months ago kung paano ko binago yung buhay ko. I changed my life way back 2024, January 2, when I decided to wake up at 4 a.m., hindi na magpuyat, kalimutan na yung mga bisyo, and also, marami din tao sa buhay ko ang nawala. I always keep learning, I prioritize my health and also mental health, and I keep on pushing myself harder every single day, being 1% better than me yesterday.
And the good news is, netizens, sobrang life-changing na decision na yon dahil nung pinakawalan ko na yung negosyo ko at sinabi ko nga sa inyo, umukay na yung mga nangyayari sa akin at umukay na yung kitaan ko sa social media. Naging parang bara na lang sa lalamunan yung negosyo kasi yung mga kinikita ko sa social media, pinagtatapal ko na lang doon. So when I decided to let go my physical business, nagbago na talaga yung buhay ko, netizens. Yung financial freedom, nararamdaman ko na talaga siya ngayon. This time around, masasabi ko talaga nakabangon na ako, netizens. At hindi lang nakabangon, sobra-sobra pa. I become wiser, lalong-lalo na when it comes to money. I always do my research. I now have some investments, savings. I just don't know how to express it dahil marami talagang parang tila ba'y nalungkot sa pagsarado ko ng aking shop at iniisip na talagang lumubog na ako. It should be a statement that will give me freedom. Parang gusto kong palayain yung sarili ko na finally, I made a decision to close it para makapag-focus dun sa kung saan ako magaling. And finally, guys, natupad ko yung mga gusto kong mangyari ngayon. At lahat na nangyayari ngayon talaga, sobrang thankful ako kay God kasi from the situation na talagang sobrang bigat, sobrang hirap, na napakadaming itinuro sa akin para tumibay ang puso ko, tumibay ang damdamin ko, tumibay ang loob ko, lalong-lalo na when it comes to finances, sa pagbabayad ng bill sa dati ay sobrang bigat sa kalooban mo, lalong-lalo na kung hindi mo naman nagamit yung pera na yun, kailangan mo lang ipantapas sa negosyo, sobrang tumibay na ako dyan. So you have to learn a lot of things for you to deserve and for you to handle and manage yung success, yung wealth na hinihiling mo. Right now, netizens, I have been living life that I'm just dreaming before. Pero lahat ng yun, netizens, natupad na ngayon at napakasarap sa pakiramdam nun. Pero hindi nangangahulugan noon na kagaya ng dating pagkakamali ko na masyado ako nalunod sa success. Hindi ko siya na-handle na maayos at nagpabaya ako. This time around, netizens, I show my gratitude to God by working hard at hindi ako nagpapabaya. Pinapakita ko sa Kanya that I appreciate the opportunity by showing up every single day nang hindi nagpapabaya. I still do what I did kung bakit nabago yung buhay ko. I attack my life with structure, with plans. Unlike sa negosyo ko na wala akong plano doon at pinabayaan ko siya. Sa social media, netizens, sobrang intentional ko sa mga bagay-bagay. That's also one of the secret kung bakit ito gumana ngayon. Yung 3 months kasi, netizens, yun yung talagang parang maginhawang period ko eh. Kasi finally, kinlose ko na yung shop ng sumihigop na parang vacuum at kumakain ang lahat ng resources ko at lahat ng kinikita ko sa social media kung saan ako magaling. When I decided to change my life last year, 2024, by March, nabayaran ko na lahat ng utang ko. And then by June, I'm already saving for my emergency fund. Kailangan ko siyang maipon ulit dahil nung nabaon nga tayo sa negosyo, halos dumating ako sa wala na ulit laman yung aking bank account. Halos nasa around 10,000 na lang ulit yung laman ng aking bank account at para akong bumalik sa umpisa na kada buwan, ubos ng ubos at wala ka talagang hawak na pera. So, nag-start na ulit ako na buuin ulit yung aking emergency fund at ipunin na siya ulit. So, nag-create ako ng foundation 2024 until, ayun, na-reach ko yung goal ko, netizens, to save a certain amount last year. And then, when 2025 come, that's the time that ito na. Kailangan ko na talaga itodo. Kasi, ayokong sayangin yung opportunity na binigay ni God sa akin para makabangon ulit. At in this time around, ay hindi na ako magpapabaya. So, by 2025, I planned well kung ano yung mga gagawin ko sa aking social media platform. 2 months ago, hindi ko na rin maitago yung success na nangyayari sa akin sa social media because I have been invited to talk kasama yung mga malalaking influencers to share my knowledge and expertise on how I did it. Right now, hindi lang ako masyadong public dun sa aking mga pinagagagawa because I want it to be somehow just silent. Hindi ko na kailangan pang i-broadcast but I want to be inspiring. Gusto ko talaga maka-inspire ng mga tao na nanggagaling dun sa mga situation na akala nila hindi na sila makakabango. Dahil you can still do it. Dumating talaga ako sa situation na hindi mo na talaga alam yung next mong gagawin. Basta just show up, start changing yourself first. Always learn every single day. Magbasa ka ng libro, makinig ka ng podcast, kung ano man yung pinaka-effective way para tumalino ka and you gain some wisdom. You also need to pray to God. And that prayer, kailangan may backup yun na kilos. Kung di mo siya kikilosan, baliwala din. Hindi siya basta-basta mangyayari lang sa'yo all of a sudden, accidentally. Kailangan gagawa mo rin siya ng paraan. Una-una pumasok sa isip ko nung nasasarado ko ng negosyo, ay iniisip ko na agad yung aking mga empleyado. Dahil hindi na siya madali eh. This time around, meron ng mga buhay na nakasalalay sa'yo at umaasa na oo, makakahanap pa naman sila ng ibang trabaho. Pero I think it's my responsibility na ituloy kung ano man yung naumpisahan nila. At I don't think na makakahanap pa sila ng trabaho na much better compared to sa na-offer ko na. Because yung mga staff ko, netizens, ay nag-start sila from scratch. Nagtsaga ako na turuan sila kahit na hindi sila marunong sa mga bagay-bagay on how they will grow as an individual
individual para magkaroon sila ng very useful role sa aking negosyo. Right now, it's on social media. They are my editor, videographer, live seller, admin, all that stuff. Yung mga tao na yan ay kailangan mo silang i-retain. So, I made a big decision to retain all my staff and convert them on how I can use them as a team member sa digital asset ko. And right now, they're still with me. Thank God, nasa akin pa rin sila. And they're doing better than ever dahil meron na silang leader that knows how to lead, how to give them instructions na makakapagpa-grow sa amin. So right now, netizens, I'm doing something na leading talaga and I delegate a lot of things sa mga staff ko and we're doing really, really great right now, especially the quarter 4 is coming. So I'm hoping talaga na bumulusok pa talaga yung mga nangyayari sa akin. So don't get me wrong guys, gusto ko lang talaga maging inspiring yung story ko and it should be something na very empowering at makakapagpalaya sa inyo kung nandun pa rin kayo sa punto na natatakot kayo. Lalong-lalo na to announce your failure in public because it's something na natutunan ko na marami pala talaga makaka-relate sa'yo tapos marami kang matututunan kaysa mga pinagpo-post ko lang palagi ay diretso na dun sa success. There's nothing wrong about buying things or showing yung mga success nila or mga na-accumulate nila na bagay because of their hard work. There's nothing wrong with that as long as na proud ka dun sa mga bagay na yon at makakatulong yon bilang inspirasyon. Kasi dun din naman ako nagsimula mga tao na nagpapakita ng kanilang mga success story. Dun ako na-inspire. Feeling ko I have the responsibility to really share what I've been through and ano yung mga nangyari na at ano yung mga mangyayari pa para maka-inspire din ako ng mga tao na big struggle at paano tayo nakabangon at ano yung mga bagay na nangyari after that para maging inspiration din sa mga tao na nasa ganung sitwasyon. At mag-desisyon din sila na mangarap ng mataas, to think big, to work hard, and to learn kung paano sila makakaalis doon sa situation na yon. Working hard is not enough, netizens. You also need to work smart. You will need to learn a lot of things bago ka makagawa ng mga iba't ibang decision. So, I don't want to be unfair sa mga ibang tao kasi kung work hard lang naman ang pag-uusapan, there's a lot of people na mas ma-hardworking pa kaysa sa akin. Andiyan yung mga magsasaka natin, mga construction worker, at marami pang mga tao na sobrang mas hardworking pa kaysa sa akin, netizens. Pero, doesn't need to really be a competition. Kung ano yung sa sarili mo, kung ano yung hard work na feeling mo ay kaya mong i-deliver, then you should do it with all your heart, with your absolute best. Magkakaiba din tayo ng calling sa buhay, netizens. Maybe you're called to do something else. Maybe you're called to serve, to be an inspiration, to motivate people, to change their life. Maraming iba't ibang calling. So, yun lang guys. I just don't want you to get it in a different way kasi sobrang ganda na talaga na nangyari. Marami nangyayari behind the scenes na hard work, netizens. Mukha lang siyang ganun kasimple pero lahat ng yon is nangyayari because of planned and intentional attack dito sa social media. Kailangan mo magbigay ng sobrang daming volume, mag-publish ng sobrang daming video, gumawa ng sobrang dami na hindi na mapipigilan na talaga maging successful ka. Parang ganun. Kailangan mo talagang ibuhos lahat, gumawa ka ng sobrang daming bagay, upload ka ng sobrang dami. You have to do work in volume na hindi na talaga may iwasan. Maging successful ka. That's what happened to me. And yun nga, we have action plans right now. So ayoko lang magbigay ng maling connotation sa tao at maling impression, lalong-lalo na sa mga tao na nakakilala sa akin because nagpapahatid talaga sila ng mga parang pakikiramay sa nangyari, which is na-appreciate ko. I accept it. Nagpapasalamat lang ako sa kanila. I don't want them to worry. Ayokong mag-alala kayo guys sa mga nangyayari dahil dun sa una kong senior nga, iniisip nila na sobrang lumubog na ako at sobrang parang wala na ako ng pag-asa. Baliktad yung totoong nangyari. I decided na sa publiko yun dahil gusto ko sana na yung energy nun ay ito yung nangyari sa akin, nagsara ako ng shop, ito yung nangyari na sumunod. Pagkatapos ko isara yung shop. We decided to move into a different location and I still retain yung mga staff ko and we're doing the best right now. Sobrang organized and structured na ng buhay ko. By this time, kung naalala niyo yung last vlog ko, I say na way back 2023 talaga, nawalan ako ng disiplina, napabayaan ko yung sarili ko. But when I decided to change my life in 2024, nagtuloy-tuloy siya until 2025. And that's the real definition of success to me. It's an overall check mark para sa akin. You have to be successful hindi lang sa pera. You also need to consider yung health, yung kalusugan mo. Kasi yun yung number one dapat. Anin mo yung mga pera mo kung napapabayaan
mo yung sarili mo. Kaya ngayon, netizens, hindi na basta-basta flex lang na may pera ka. You also need to be in good shape and good health. Diba? Kailangan overall healthy ka at maganda yung pakaramdam mo at pinapalagaan mo yung sarili mo, di mo siya pinapabayaan. I do regular workout every single morning. Doon ko start yung araw ko. Aside from, syempre, pagagising mo sa umaga, I just drink black coffee and then I journal. Meron tayong book and journal. I do the daily stoic kasi maikli lang to. Mabibigyan niya ako ng daily wisdom. Nagda-drive ako, I listen to podcast sa sasakyan, and then when I go to the gym, I do my cardio, which is walking. I keep on learning every single day, and yun yung isa sa mga hindi dapat mawala kasi maliligaw ka kapag wala kang wisdom na pinag-aaralan. Puro haka-haka mangyayari sa'yo. You have to figure out life aimlessly. Pero kung meron kang pinapakinggan, pinag-aaralan ng mga successful na tao, and you will listen, you will only listen to people na gusto mo yung buhay nila. You will exchange life to them. Gusto mo yung mga narating nila. So, you can still accept and listen to sa mga tao na nagbibigay sa'yo ng unsolicited advices or comments. Pero, you have to be strategic at mapili sa mga i-absorb mo. So, yun lang. Open ka pa rin sa ideas. Pero, yun lang. Kailangan maging selective ka rin sa mga certain learnings and lessons na ita-take mo. So, yun lang, netizens. Nahirapan lang kasi ako. Ang gusto ko talaga mangyari, it should be a series kung paano ako nadapa at paano ako nakabangon, because bibili sana ako ng isang bagay at ayoko naman ma-judge doon sa bagay na yun na parang isipin ng tao, ayan, hindi ka pa natuto. I just want to clear things na binili ko tong bagay na to dahil nakabangon na ako and hindi ito decision na irresponsible. I do my research. Most importantly, I have the means to buy this and it signifies something sa akin. So yun, abangan nyo na lang next vlog. Thank you sa mga nanood, netizens. I hope na bigyan kayo ng inspiration kahit papaano. Na klaro yung mga bagay-bagay. Again, this is Adriano. Always keep it cool, rise up always.